Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si XWP. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ako si Bea Montenegro, ang babaeng pinaniwala ng lahat na kusang nang iwan sa lalaking pinakamamahal niya. Akala nila, pinili kong marangyang buhay kaysa sa simpleng mangingisda na buong puso kong minahal. Ngunit ang hindi nila alam, sa pilitan akong inilayo sa kanya ng sarili kong ama. Dinala ako sa ibang bansa nang hindi ko man lamang alam na nagdadalang tao na pala ko ng kambal naming anak. Lumipas sa 5 taon at mag-isa kong pinalaki sina Jude at Adam sa ibang bansa. Ngunit dahil sa pagkakasakit ng aking ina, pinabalik ako sa Pilipinas. Doon ko muling nakita si Peter. Ang dating mangingisdang minamaliit ng lahat ay isa na ngayong respetado at minamahal na mayor ng aming bayan. Hindi na siya ang lalaking iniwan ko noon. Hindi niya alam na ang 2 batang palaging lihim na nakatingin sa kanya ay sarili niyang mga anak. Paano ko sasabihin sa kanya ang katotohanan? 5 taon kong itinago. Tahimik si Peter at Bea na naglalakad sa tabing dagat habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Tanging pagkampas ng mga alon at mahinang ihip ng hangin ang naririnig sa paligid. Marahan niyang pinisil ang kamay ng dalaga. May problema ba, mahal ko? Sabi mo sa akin para magawan ko ng paraan. Nag-aalalang tanong ni Peter at hinaplos sa mukha ni Bea. Araw-araw akong binabantayan ni Papa. Halos hindi na ako makalabas ng bahay. Bakit ba ayaw niya sa relasyon natin? Pera na lang bang iniisip niya? Paano naman ako? Malungkot na sambit ni Bea. Naramdaman ni Peter ang paninikip ng dibdib. Gusto niyang may gawin. Gusto niyang kausapin ulit si Don Rafael, ang ama ni Bea. Ngunit kahit anong gawin niyang pakiusap dito, hindi pa rin siya nito matatanggap. Ano pa ba ang maaari niyang i-offer kay Don Rafael para matanggap siya nito? Isa lamang siyang simpleng mangingisda. Kung tutuusin, talo agad siya sa mga mayayamang lalaki na gustong manligaw kay Bea. Pero kahit na insecure na si Peter, hindi niya magawang sumuko. Ganon niya kamahal si Bea. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng dalaga. Pasensya ka na, mahal. Napatingin si Bea sa kanya. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Kung mayaman lang sana ako, baka hindi ka nahihirapan ng ganito. Hindi bale, kakausapin ko ulit ang iyong ama. Gagawin ko lahat para matanggap niya ako. Bahagyang nangilid ang luha sa mga mata ni Bea. Marahang hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng binata. Hindi ko hahayaan na ikaw lang lalaban para sa ating dalawa, Peter. Mahal kita, kaya naman poprotektahan kita. Napako ang tingin ni Peter sa mga mata nito. Tila may kung anong mainit na pakiramdam na kumalat sa buong katawan ni Peter. Hindi niya akalaing may isang babaeng handang piliin siya sa kabila ng lahat. Marahang niyakap ni Peter sa kanyang kasintahan. Agad naman sumandal ang dalaga sa dibdib niya. Ipinikit nilang kanilang mga mata habang pinapakinggan ang mahinang paggampas ng mga alon. Para bang sapat ng sandaling yon. Ngunit sa hindi kalayuan, huminto ang isang itim na sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito. Lumabas si Don Rafael. Kasunod ang 2 nitong bodyguard. Mariing gumalaw ang kanyang panga habang pinagmamasdan ng magkasintahang walang kamalay-malay. Matalim ang tingin ni Don Rafael kay Peter dahil sa pagyakap ng binata sa anak nito. Kaya pala nawawalangan ako dahil sa hamak na mangingisdang ito. Sambit nito sa kawanan. Bea! Umalingaw-ngaw ang malakas sa boses ni Don Rafael. Bigla siyang napatayo. Bahagyang yumuko si Peter. Nagpapakita ng paggalang kay Don Rafael kahit nagulat siya sa pagsulpot nito. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Papa?
Mariing naglakad si Don Rafael palapit sa kanilang dalawa. Kasunod dito ang mga bodyguard. Hindi man lamang ito nag-atubiling hilahin si Bea palayo kay Peter. Ilang beses na kitang sinabihan, babae. Kailan ka ba makikinig sa akin, ha? Don Rafael, tama na po. Naputol ang salita ni Peter dahil sa pagsabat ni Don Rafael. Wag kang mangialam sa amin, lalaki. Binalaan na kita, talagang makapal ang mukha mo. Baka sa mukha ni Don Rafael na hindi ito natutuwa. Napangiwi si Bea sa higpit ng pagkakahawak ng ama nito sa kanyang braso. Papa, nasasaktan po ako! Hindi siya pinansin ng ama. Ngunit kalaunan, malakas itong binitiwan ng kanyang braso at malamig na tinignan si Peter. Ikaw ba ang nangangarap na mapangasawang anak ko? Tahimik lang si Peter, ngunit hindi siya sumuko. Hindi rin siya umatras. Opo, mahal ko pong anak niyo, Don Rafael. Bahagyang natawa si Don Rafael, ngunit ang tawang iyon ay puno ng pangmamaliit. Anong ipapakain mo sa kanya? Hindi sumagot si Peter. Isda? O baka sa bangka mo ititirangan ako? Napangisi ang mga bodyguard. Mariing napakuyom ang kamao ni Peter. Masakit marinig ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Tinatapakan nilang kanilang pagkatao. Ngunit mas masakit makita ang luha sa mga mata ni Bea. Wala po akong kayamanan. Diretso niyang tinignan si Don Rafael. Pero mahal ko pong anak niyo. Hindi iyon ikinatuwa ng ama ni Bea. Ang pagmamahal ay hindi nakakabili ng kinabukasan. Sa tingin mo, kaya mong buhayin ang anak ko sa kakarampot mong barya? Sarkastikong sambit ni Don Rafael. Bigla nitong itinuro ang dagat. Manatili ka sa kung saan ka nababagay. Ang anak ko'y hindi nababagay sa taong kagaya mo. Mas lalong napayuko si Peter at hindi nagawang makapagsalita dahil sa senyas ni Bea. Ayaw niyang suwayin ang kasintahan niya. Malamig na hinarap ni Don Rafael ang anak. Nanginginig na napatingin ang dalaga sa ama. Ito na ang huling beses na makikipagkita ka sa lalaking ito, Bea. Kapag sinuway mo ako, hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Hindi na nakapalag si Bea nang sapilitang isinakay siya ng mga bodyguard sa sasakyan. Habang papalayo ang sasakyan, ibinaba niyang bintana. Magkasalubong ang kanilang mga tingin ni Peter. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Marahang ngumiti si Peter upang ipakita sa dalaga na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng ngiting yon, unti-unti ring nadudurog ang kanyang puso. Nanatili siya nakatayo sa tabing dagat hanggang sa tuluyang maglaho ang sasakyan sa kanyang paningin. Paulit-ulit niyang inaalala ang mga salitang ibinato sa kanya ni Don Rafael. Isa ka lang hamak na mangingisda. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa anak ko. Napapikit siya. Masakit. Pero mas masakit ang posibilidad na baka sumuko na si Bea. Hindi doon nagtatapos ang pagsasama ni Peter at Bea. Naging matigas sila at nagkikita pa rin kahit binalaan na sila ng kanyang ama. Naninigas ang kanyang panga sa galit. Mukhang hindi pa rin natututong anak ko. Mabagal siyang napalingon sa lalaking nakaupo sa driver's seat. Ihanda mo mga papeles. Mukhang kailangan ko nang ilayo si Bea habang may oras pa. Mabigat ang bawat hakbang ni Bea habang papasok sa Montenegro Mansion. Kanina lamang ay magkasama sila ni Peter sa tabing dagat. Sa piling nito, pansamantala niyang nakalimutan ang problema. Ngunit ngayong nasa loob na naman siya ng malaking mansyon, muli niyang naramdaman ng paninikip ng dibdib. Pagpasok pa lamang niya sa sala ay agad siyang natiginan. Nakatayo sa gitna ng sala si Don Rafael, habang nakaupo naman si Marta sa sofa. Matalim ang mga tingin ni Don Rafael na tila kanina pa nito hinihintay si Bea. Matigas nga talaga ang ulo mo. Ilang beses na kitang pinagbawalan na makipagkita sa mangingisda na yun, ha? Napayuko si Bea. Hindi ko siya iiwan, Papa. Sa isang iglap ay dumapo ang malakas sa sampal sa kanyang pisngi. Napatras siya at napahawak sa namumulang mukha. Gulat siyang napatingin sa kanyang ama. Napatayo naman ang kanyang ina na si Marta mula sa kinaupuan nito. Mabilis na lumapit si Marta sa kanila. Rafael, tama na. Anak mo siya. Mariing napalingon si Don Rafael sa asawa. Huwag mo na siyang pagtakpan pa, Marta!
Muling bumaling ang tingin nito kay Bea. Hindi mo ba naiintindihan? Pinapahiya mong pangalan ng pamilya natin. Nag-angat ang tingin si Bea. Kahit nangingilid ang mga luha, kahit nasaktan siya, naggawa pa rin niyang magsalita. Hindi po siya kahihiyan. Marangal ang katrabaho niya kaya hindi ko siya kinakahiya. Alam ko mahal niya ako at kaya niyang gawin ang lahat para sa akin. Kaya mahal ko siya, Papa. Lalong nagdilim ang mukha ni Don Rafael. Pabilis itong hinawakan ang braso ni Bea. Napangiwi ang dalaga sa higpit ang pagkakahawaka. Anong may bibigay ng mangingisda ngayon sa'yo? Kubo at bangka? Maanghang na tanong ni Don Rafael. Mas pipiliin ko ang simpleng buhay kasama siya kaysa marangyang buhay na hindi ako masaya. Mariin at seryosong tugon ni Bea. Hindi na napigilan ni Don Rafael ang galit. Mabilis itong itinulak si Bea dahilan upang mawalan ito ng balanse at mapasubsob sa sahig. Napahikbi ang dalaga, kaya naman agad na inalalayan ni Marta ang anak. Bilang ama mo, ako masusunod. Bukas ng umaga, Huminga ito ng malalim bago malamig na nagsalita. aalis ka ng Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Ano pong ibig sabihin? Utal na tanong ni Bea. Umiwas ang tingin si Don Rafael. Ipapadala kita sa Canada at hindi ka na muling makikipagkita kay Peter. Parang gumuho ang mundo ni Bea. Paulit-ulit siyang umiling. Hindi, huwag niyo pong gawin to sa akin, Papa. Lumuhod siya sa harapan ng ama. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Papa, nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong ilayo sa kanya. Tahimik na napayuko si Marta. Rafael, maawa ka naman sa anak natin. Ayokong malayo siya sa atin. Pagmamakaawa ng ina ni Bea. Ngunit hindi natinag si Don Rafael. Marahas itong inalis ang kamay ni Bea. Tapos ng usapang ito. Pinalidad na ang aking desisyon na ilayo ka sa lalaking yon. Mas gugustuhin kong kamuhian mo ko kaysa masirang kinabukasan mo, Bea. Balang araw, maiintindihan mo rin ako kapag nagkaroon ka na rin ng anak. Mariing napailing si Bea. Kailanman ay hindi niya maiintindihan ang kanyang ama. Napalingon si Don Rafael sa dalawang bodyguard at inutusan ito na ikulong si Bea sa kwarto. Agad namang sinunod ito ng mga tauhan. Nagpumiglas si Bea habang hinihila paakyat ng hagdan. Papa, pakiusap! Ayokong umalis! Unti-unting nilamon ng katahimikan ng buong bahay nang magsarang pintuan ng silid. Napaupo si Bea sa sahig habang walang tigil sa pag-iyak at pagmamakaawa. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang inaalala ang lalaking mahal niya. Peter, patawarin mo ko! Mahinang bulong ni Bea. Samantala, walang kaalam-alam si Peter sa nangyari kay Bea. Papunta siya ngayon sa Montenegro Mansion para sana makita si Bea. Nag-aalala na siya dahil hindi ito sumasagot sa mga tawag at text niya. Ngunit ilang metro pa lamang ang layo niya sa malaking gate ay 4 na lalaking nakaitim ang humarang sa kanya. Magsasalita na sana si Peter nang bigla siyang sinuntok ng isa sa tiyan. Napangiwi siya sa sakit. Bago pa siya makabawi sa gulat, ay sabay-sabay na siyang hinawakan ng mga lalaki. Bitawan niyo ako! Ano bang atraso ko sa inyo, ha? Kailangan ko makita si Bea! Patuloy siyang nagpumiglas ngunit wala siyang laban sa mga ito. Ilan sandali pa ay dumating ang isang mobile patrol. 2 pulis ang bumaba. Napakunutan noon ang binata at tila nagkaroon na ng ideya kung bakit ito nangyayari sa kanya. Peter Reyes, inaaresto ka namin dahil sa reklamong trespassing at sexual harassment. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo yan! Ano bang pinagsasasabi niyo? Wala akong ginawang masama! Hindi na siya pinakinggan ng mga pulis. Agad siyang pinosasan at sinakay sa sasakyan. Pakawalan niyo ako! Huwag niyo siyang ilayo sa akin! Unti-unting umandar ang sasakyan. Hindi alam ni Peter na sa mismong sandaling yon, nakaalis na si Bea at papunta na sa ibang bansa. Pareho silang gustong lumaban, ngunit pareho rin silang walang magawa. Hanggang sa bumukas na rin ang selda kung saan pansamantalang ikinulong si Peter. Halos hindi na nag-aksaya ng oras si Peter. Agad siyang tumakbo palabas ng presinto. Hindi na niya hinda ang pagod at mga pasa sa katawan. Isa lang ang nasa isip niya, si Bea. Sa hindi malamang dahilan,
May takot na nararamdaman sa puso si Peter. Para bang may nawawala sa kanya. Pagdating niya sa Montenegro Mansion, ay tahimik na ang buong bakuran. Saktong lumabas si Don Rafael. May malamig itong ekspresyon. Kung ang sadya mo yung anak ko, wala na siya rito. Maaari ka nang umalis. Anong ibig niya sabihin, Don Rafael? Saan niyo siya dinala? Kinakabahang tanong ni Peter. Mapaklang naging ngiti ni Don Rafael. Nakapagpasya na si Bea na iwan ka. Pinili niyang buhay na hindi mo kayang ibigay. Tinanggap na niyang kapalaran niya na makapag-asawa ng mayamang lalaki. Parang tumigil ang paghinga ni Peter. Paulit-ulit siyang umiling. Hindi totoo yan. Hindi yun magagawa ni Bea. Bakit niyo ba hinahadlangan ng pag-iibigan namin? Malamig na tatawa si Don Rafael. Kung ikaw ang pinili niya, bakit hindi ka niya hinintay? Umalis na siya. Kahit halugugin mo ang buong mansyon, wala na siya. Nakangising sambit ni Don Rafael. Mas pinili na niya ngayon ang utak kaysa sa puso. Dapat nga magpasalamat ka dahil hindi na maghihirap si Bea kapag nagkatuluyan kayo. Isipin mo na lang, Peter, na pinagaan mo ang buhay ni Bea. Mas magiging marangya ang buhay niya sa iba kaysa sa'yo. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod nang maramdaman ang paninikip ng dibdib. Napaupo siya sa lupa. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Naiwan si Peter na mag-isang nakatayo sa harap ng malaking gate. Tuluyan na siyang tinalikuran ni Don Rafael at pumasok sa loob ng mansyon. Paulit-ulit niyang naalala ang mga pangarap nila ni Bea. Ang maliit na bahay, ang simpleng pamilya, at ang pangakong sabay silang tatanda. Ang bilis namang magbago ang isip mo, Bea. Akala ko ba'y paglalaban natin ang ating relasyon kahit ganito ako, ha? Mapaitas ang bit ni Peter. Pakiramdam niya ay kinakahiya na siya ni Bea, ni hindi man lamang ito nakapagpaalam sa kanya at iniwan na lang siya bigla. Sa isip-isip ni Peter, baka nga ayaw na ni Bea sa kanya. Baka nga naisip ni Bea na hindi sila magiging masaya kung pangingisda pa rin ang magiging kabuhayan niya. Mabagal siyang tumingala. Unti-unting napalitan ng determinasyon ang sakit na nasa kanyang mga mata. Mahigpit niyang ikiniyom ang mga kamao. Kung pagiging mahirap ang dahilan, kung bakit hindi ako naging karapat-dapat, hindi ako mananatiling ganito habang buhay. Sa araw na yon, isang binatang mangingisda ang nagsimulang buuin ang panibagong pangarap. Hindi na lamang para sa pag-ibig, kundi para patunayang walang estado sa buhay ang makapagsasabi kung hanggang saan siya maaring marating. Makalipas ang 5 taon, ang dating mangingisdang si Peter ay hindi na makilala ng buong bayan. 5 years later. Sa loob ng panahong iyon, ang dating binatang araw-araw na sumasalubong sa alon upang mangisda ay unti-unting naglaho. Kasabay nitong nalunod ang dating masayahin at palabirong si Peter. Ang natira ay isang lalaking natutong lunukin ng sakit. Isang lalaking piniling gawing lakas ang bawat luha at bawat gabing halos hindi siya makatulog. At ngayon, ang dating hamak na mangingisda ay nakaupo na sa pinakamataas na upuan sa munisipyo, Mayor Peter Reyes. Isa-isang nagsilabasan ng mga opisyal matapos ang pagpupulong ng mahigpit 2 oras ang ginugol. Lumabas din si Peter mula sa munisipyo. Agad namang sumunod sa kanya si Lucas habang abala sa pagtingin sa ilang dokumentong hawak nito. Mayor, pwede ka bang magpahinga kahit 5 minuto lang? Kanina ka pa walang tigil eh. Nag-aalalang pahayag ni Lucas. Hindi man lamang lumingon si Peter habang naglalakad. Marami pa tayong dapat tapusin. Napabuntong hininga si Lucas. Yan na naman, mula na maging mayor ka, parang trabaho na lang naging mundo mo. Bahagyang natigilan si Peter, ngunit agad ding nagpatuloy sa paglalakad. Mas mabuti na yon. Mas mabuti para kanino? Hindi sumagot si Peter. Sanay na si Lucas sa katahimikan ng kaibigan. 5 taon na nakalipas, ngunit tila may bahagi pa rin ang puso nito na naiwan sa tabing dagat kasamang babaeng hindi na bumalik. Habang nag-uusap ang dalawa ay isang elegante at magandang babae ang bumaba mula sa puting sasakyan na nakaparada sa harap ng munisipyo. May bitbit itong paper bag at agad nang umiti na makita si Peter. Mayor Peter! Sabay na napalingon sina Peter at Lucas. Sofia Villanueva,
isa sa pinakakilalang negosyante sa kanilang bayan at matagal ng kaibigan ng pamilya ng gobernador. Sabi ng secretary mo, hindi ka pa raw nagla-lunch. Iniabot ito ang paper bag. Kaya pinagdala na lang kita ng pagkain. Napatingin si Peter sa paper bag bago muling ibinalik ang tingin sa babae. Hindi ka na sana nag-abala. Seryosong usal ni Peter. Hindi naman abala yon. Ngumiti ito ng mas maluwag. Concern lang ako sa iyo, Peter. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, Miss Villanueva. Sabat ni Peter nang hindi nito nagustuhan ang pagtawag sa kanya ng babae. Tahimik na nagmamasid si Lucas. Halos linggo-linggo na niyang nakikitang dumadalaw si Sofia sa munisipyo sa kung ano-anong dahilan. Minsan ay may dalang kape at tanghalian. Minsan na may mga dokumentong maaari namang ipaabot sa tauhan. Kitang-kita na ni Lucas ang totoong pakay ng babae. Si Peter lamang ang tila walang interes at alam ni Lucas kung bakit. Napakurap si Sofia dahil sa sinabi ni Peter. Napahiya't nasaktan nito sa binitiwang salita ni Peter. Ngunit kailangan niyang baliwalain iyon. Marahang ngumiti ito. Sana naman huwag mong palaging nilalampasan ng pagkain. Hindi rin maganda sa kalusugan ng sobrang pagtatrabaho. Salamat, pero hindi ko kailangan ng concern mo. Iyon lamang ang naging tugon niya. Wala nang kasunod. Wala ring ngiti sa mga labi habang tila naiinip na ito sa kinatatayuan. Hindi tuloy alam ni Sofia kung paano ipagpapatuloy ang usapan. Napipi ito sa naging tugon ni Peter. Napatikim si Lucas at agad na nilapitan si Sofia. Mukhang masarap ang dala niyo, Miss Sofia. Napangiti ang babae. Favorite niyang pastang niluto ko. Bahagyang napatingin si Lucas kay Peter. Ngayon, may babaeng gustong lumapit kay Peter. Ngunit palaging tinatanggihan ito ni Peter. Mayor, may charity event kami next week. Sana makadalo ka. Kapag walang conflict sa schedule, pupunta ako. Sige, babalik ako dito. Mag-ingat ka. Tahimik na tumango si Peter. Nang makalis ang babae ay hindi napigilan ni Lucas ang mapailing. Alam mo bang halata na may gusto siya sa'yo? Hanggang kailan mo babalak ikulong ang sarili mo sa nakaraan? Baka assign na talaga ito na maghanap na ng iba, Mayor. Ngising suwestyon ni Lucas. Huminto sa paglalakad si Peter. Dahan-dahan siyang tumingin sa malawak na dagat. Nagbago na talaga ang lugar kung saan siya lumaki. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang nararamdaman. Nandoon pa rin ang sakit sa puso niya. Ngunit nagagalit siya sa kanyang sarili dahil mahal pa rin niya si Bea. Ayaw niyang umasa na babalik ito, ngunit naiinis siya sa kanyang sarili dahil naghihintay pa rin siya sa pagbabalik ng babaeng mahal niya. Hindi ko siya kayang palitan. Tugon ni Peter. Mahinang napabuntong hininga si Lucas. Wala na siyang naisagot. Alam niyang hindi pa rin tunay na nakakalimot ang kaibigan. Kahit pa 5 taon na lumipas. Libo-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Sa loob ng isang simpleng apartment sa ibang bansa ay umalingaw-ngaw ang masasiyang tawanan ng 2 batang magkamukha. Mama, anong ulam po? Matinis sa tanong ng isang boses batang si Adam. Napailing si Bea habang inilalapag ang bagong luto niyang almusal sa mesa. Adam, ilang beses ko ba sinabi na bawal tumalon sa sofa? Baka mauntog ang ulo mo. Agad na napanguso ang 4 na taong gulang na bata. Pero superhero po ako! Napahawak na lamang si Bea sa noo. Kahit superhero, nasasaktan kapag nahulog. Halika nga rito, pupunasan ko muna yung pisngi mo. Tahimik namang lumapit si Jude. Hawak nito ang superhero cape na nahulog sa sahig. Mama, ako na po! Marahan itong sinuot muli iyon kay Adam bago marahang pinunasan ng pisngi nitong may bahid ng tsokolate. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang eh. Napangiti si Bea habang pinagmamasdan ng dalawa. Hinayaan niyang kanyang anak na si Jude na alagaan ng kakambal nitong si Adam. Sa kabila ng lahat ang pinagdaanan niya sa nakalipas sa 5 taon, ang 2 batang ito ang naging dahilan kung bakit patuloy siyang bumabangon araw-araw. Ang bawat pagod, luha at sakripisyo. Lahat ng iyon ay nagiging magaan sa tuwing naririnig niya ang tawanan ng kanyang kambal. Magkaibang kambal. Si Jude ang mas tahimik. Hindi man ito ganong madaldal. Palagi naman itong iniisip ang kapakanan ng kapatid. Sa murang edad ay tila likas na rito ang pagiging responsable. Samantalang si Adam ay parang sinag ng araw.
Palangiti, makulit at madaldal, at kayang pasayahin ang buong bahay sa isang simpleng biro lamang. Mama! Tumakbo ito palapit kay Bea at niyakap ang kanyang binti. Kapag lumaki ako, magiging superhero ako para protektahan kita. Napatawa si Bea. Talaga? Ang bait naman ng anak ko? Malambing na sambit ni Bea at hinalikan ng noo ni Adam. Napahagikik naman si Adam. Samantalang marahan lumapit si Jude sa tabi ni Bea. Nakanguso ang bibig nito. Ako din po, Mama. Magtatrabaho ako para hindi ka na mapagod. Usal naman ni Jude na tila gustong magpapansin sa ina nito. Parang may kumurot sa puso ni Bea. Hindi niya napigilan lumuhod upang yakapin ang dalawa. Hindi niyo kailangang magmadali. Ang gusto lang ni Mama, lumaki kayong mabait at masaya. I-enjoy yung pagiging bata niyo dahil minsan na kayo maging bata. Sabay na tumango ang kambal habang yakap pa rin nilang kanilang ina. Ilan sandali pa'y tila may naalala si Adam. Mama, may tatanong po sana ako. Ngumiti si Bea at hinaplos ang pisngi ng mga anak. Ano yon, anak? Nagkatinginan munang kambal. Si Jude ang unang nagsalita. Mama, bakit po lahat ng kaklase namin may papa? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Bea. Hindi niya inaasahang darating ng araw na itatanong iyon ng mga anak niya. Kami rin po ba? May papa? Marahang hinaplos ni Bea ang buhok ng kambal. Meron kayong papa. Agad na kumislap ang mga mata ni Adam. Nasaan po siya, Mama? Excited na tanong ni Adam. Kilala po ba kami ni Papa? Bumisita po ba siya dito sa bahay natin? Bakit hindi po namin siya nakikita? Sunod-sunod na tanong ni Jude na ikinatahimik ni Bea. Hindi niya napaghandaan ang araw na ito. Hindi niya alam kung ano ang tamang kasagutan sa mga tanong ng kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay bumalik ang lahat ng sakit na pilit niyang ibinaon sa loob ng 5 taon. Bahagyang nalungkot ng kanyang anak na si Adam sa pagiging tahimik niya. Galit po ba siya sa amin? Bariing umiling si Bea. Hindi mga anak. Mabuting tao ang papa niyo. Alam ko, mahal na mahal kayo ni Papa. Bakit po hindi namin siya kasama, Mama? Napapikit si Bea. Hindi pa niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Kapag dumating ang tamang panahon, sasabihin ko rin sa inyong lahat. Hindi na muling nagtanong ang kambal dahil ramdam nilang nahihirapan ang kanilang ina. Kahit hindi na sila mapakali at gustong malaman ang tungkol sa kanilang ama, tahimik na lamang silang yumakap sa kanilang ina. Kinahapunan, habang naguhugas sa mga plato si Bea, ay biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita kung sinong tumawag ay agad nitong sinagot. Hello, Aling Nena? Napatawag po kayo. Hindi mapansidlan ng kasiyahan na nararamdaman ni Bea. Na-miss na niya mga taong iniwan niya sa Pilipinas. Mahigit 5 taon na rin silang hindi nakakapag-usap ni Aling Nena, isa sa kasambahay at malapit sa kanyang ina. Bea, anak, pasensya ka na kung ngayon lang kita tinawagan. Ayos lang po, Aling Nena. Alam ko naging mahigpit si Papa sa akin, lalo na sa pagtawag sa inyo. Mapait na pahayag ni Bea. Ilang beses na nga ba niyang sinubukan na tawagan ng mga kakilala niya sa bayan nila. Hindi na mabilang. Kahit isang tawag o sagot mula sa lalaking mahal niya ay hindi niya narinig o natanggap. Kagagawa niyo ng kanyang ama. Mas naging mahigpit ito sa kanya, lalo na nung nalaman nitong buntis siya. Mas lalong nagalit ito sa kanya. Kinakahiya nito ang mga anak niya. Pasensya na talaga, Iha, sa mga nakalipas sa panahon at wala akong magawa para sa iyo. Ngayon, hinayaan na ako ng papa mo na tawagan ka dahil may kailangan kang malaman ngayon. Napansin ni Bea ang panginginig ng boses ng matanda. May tuwa ngunit lungkot sa boses ito. May nangyari po ba, Aling Nena? Huminga muna ng malalim si Aling Nena. Ang mama mo, lumalala ng kondisyon niya, Iha. Palagi kanyang hinahanap sa papa mo, kaya walang magawang papa mo kundi sundin ang kagustuhan ng mama mo. Biglang napatigil si Bea sa kanyang ginagawa. Anong ibig sabihin? Bakit wala akong kaalam-alam sa naging sitwasyon ngayon ni Mama Aling Nena? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Base sa tono ni Aling Nena, pakiramdam ni Bea kapag hindi siya umuwi, hindi na niya masisilayan ang kanyang ina.
Pasensya na, Bea. Sinadya talaga ng papa mo na hindi ipaalam sa yung sitwasyon ng mama mo. Buong akala niya'y gagaling din kalaunan ng mama mo. May sakit at lungkot sa boses ni Aling Nena nang sabihin nito'ng totoo. Pero Iha, kung maaari umuwi ka na. Tingin ko gusto ko na niya makita bago mahuli ang lahat. Mama! Napahawak si Bea sa mesa. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha habang inaalala ang mga pinagsamahan nila ng kanyang ina. Makalipas ang 3 araw, tahimik na nakaupo si Bea sa tabi ng bintana ng eroplano habang pinagmamasdan ng makakapal na ulap. Sa tabi niya ay abalang nakasilip sa bintanang kambal. Mama, Pilipinas na ba tayo? Napangiti si Bea. Malapit na anak. Masayang pumalakpak si Adam habang si Jude naman ay tahimik na nakatingin sa labas. Makikita na natin sina Lola at Lolo. Marahan tumango si Bea. Oo, matagal na nila kayong gusto makita. Napangiti ang kambal, ngunit hindi iyon nagawang tumbasan ng ngiti ni Bea. Unti-unti siyang napabuntong hininga. Pagkatapos ng 5 taon, mababalikan na rin niya ang bayang iniwan niya. At kasama noon ang posibilidad na muli niyang makaharap si Peter. Napayuko siya at mahigpit na pinagtagpo ang kanyang mga kamay. Kumusta ka na kaya? Tanong ni Bea sa sarili. Hindi niya alam kung galit pa rin ba ito sa kanya. O baka, mayroon na itong ibang babaeng minamahal at sariling pamilyang binuo. Napatingin siya kina Jude at Adam. Mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Paano kung malaman ni Peter na may kambal silang anak? Mapapatawad pa kaya siya nito? O mas lalo lamang siyang kamumuhian? Napapikit si Bea bago marahang bumulong. Peter, sana hindi pa huli ang lahat. Ilan sandali pa'y narinig ang boses ng piloto. Unti-unti nang bumababa ang eroplano. Kasabay noon ang mas mabilis sa pagtibok ng puso ni Bea. Hanggang sa unti-unting lumapit si Don Rafael. Welcome home, anak. Mahina ang boses ito, bakas ang panginginig. Hindi makapaniwala si Bea. Sa loob lamang ng 5 taon, ito ang unang pagkakataong narinig niyang naging malambot ang tinig ng ama. Dahan-dahang niyakap siya ni Don Rafael. Nanigas si Bea sa pagyakap ng kanyang ama, ngunit kalaunan ay gumanti rin siya ng yakap. Papa, hindi niya alam kung bakit sumisikip ang dibdib niya. Marami pa rin siyang sama ng loob, ngunit sa pagyakap na yon, naramdaman niyang tumanda na rin ang kanyang ama. Unti-unting bumitaw si Don Rafael, saka nito napansin ang kambal na nagtatago sa likod ni Bea. Marahang napangiti si Don Rafael. Kayo ba mga apo ko? Ang lalaki niyo na. Nagkatinginan sina Jude at Adam, bagya silang sumilip sa kanilang lolo mula sa likod ng kanilang ina. Ikaw po ba ang lolo namin? Napatawa ng mahina si Don Rafael sa naging tanong ni Adam. Ako nga mga apo. Halika kayo dito. Namiss kayo ni Lolo. Malambing na saan ni Don Rafael. Nag-alinlangan pang kambal ngunit nasasabik ding makilala pa ng lubusan ang kanilang lolo. Napatingin muna sila kay Bea. Ngumiti lamang si Bea at marahan tumango. Unti-unting lumapit ang kambal. Lumuhod si Don Rafael at marahang niyakap ang dalawa. Hindi napigilan ni Bea ang mapangiti. Ito ang eksenang hindi niya inakalang mangyayari. Ang mga batang minsang itinakwil ng kanyang ama. Ngayon ay buong puso nitong niyayakap. Hindi na siguro kayo nagpapabuhat sa mama niyo, no? Big boy na kayo. Ngising pahayag ni Don Rafael. Natawa si Adam sa sinabi ng kanyang lolo. Samantalang si Jude ay mahiyain lamang na ngumiti. Mabigat ang bawat hakbang ni Bea habang papalapit sa silid ng kanyang ina. Kanina pa siyang kinakabahan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa buong mansyon. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang maputlang mukha ng kanyang ina na si Martha. May nakakabit na oxygen cannula sa ilong nito at dextrose sa kaliwang kamay. Halatang pinanghihina na ito ng katawan. Unti-unting nagmulat na mga mata ang matanda. Nang makita si Bea, biglang nangilid ang mga luha nito. Bea! Nanginginig na lumapit si Bea. Agad niyang hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang ina. Mama, nandito na po ako. Patawad. Ngayon lamang po ako nakauwi.
Hindi agad nakapagsalita si Marta. Bahagya lamang na gumalaw ang mga labi nito. Para bang may gusto itong sabihin, ngunit hirap na hirap ilabas ang bawat salita. Napaluha si Bea. Huwag na po kayong magsalita kung nahihirapan po kayo. Babantayan po kita, Mama. Magpahinga na lang po kayo. Mariing umiling si Marta. Unti-unti nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Bea. Nanlalaki ang mga mata ni Marta. Bea, kailangan mong makinig. Mahina ang boses ito ngunit malinaw. Napakunot ang noo ni Bea. Mama, masakit bang pakiramdam mo? Mahinang umiling si Marta. Patuloy ang pag-agos ng mga luha nito. Naalala ko na ang lahat. Hindi si Don Rafael ang tunay mong ama. Hindi siya ang papa mo, anak. Umiiyak na sambit ni Marta na tila ikinatigil ng mundo ni Bea. Hindi agad siya nakapagsalita at tila pinaprocess pa sa utak ang mga binitiwang salita ng kanyang ina. Unti-unting nanginig ang buo niyang katawan. Tila anumang oras ay susuko ng kanyang mga tuhod. Ano ba sinasabi mo, Mama? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang sambit ni Bea. Mahigpit na hinawakan ni Marta ang kanyang kamay kahit nanghihina na rin ito. Pinatay niyan tunay mong ama. Noong nakaraang buwan ko lamang natanda ng ginawa ni Rafael sa tunay mong papa. Maluha-luhang paliwanag ni Marta. Bahid ang pagsisisi at tila ba pakiramdam ni Marta na walang isang mahalagang alaala nito. Wala na tayong oras pa, Bea. Yun lamang ang tanging masasabi ko, anak. Ngayon na alam mo, hindi mapagkakatiwalaan si Rafael. Alamin mong buong katotohanan. Bahid man ang panghihina sa boses ni Marta, sinubukan pa rin itong sabihin ang gustong iparating kay Bea. Pakiramdam ni Bea ay nawalan siya ng hangin. Hindi niya matanggap ang narinig. Kilala niya ang kanyang ina. Hindi ito magsisinungaling sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ma. Ngayon, na sinasabi mo ito sa akin. Kung ganon, ang tinatawag kong papa, hindi ko tunay na ama. Tahimik na umiiyak si Marta habang hinahaplos ang kamay ni Bea. Pasensya ka na, anak. Ngayon ko lamang nasabi sa iyo. Dahil sa kondisyon ko ngayon, hindi ko pa maipaliwanag sa iyo lahat-lahat. Kailangan mo na magmadali, anak. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Bea. Lahat ng kakaibang kinikilos si Don Rafael nitong mga nakaraang oras, ang bigla nitong paglalambing, ang pagpapauwi sa kanya. Pati na rin ang pagmamadali ni Aling Nena na pauwiin siya. Unti-unti nang nagkaroon ng saysay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Bea. Bigla niyang naalala ang kabal. Kasama ngayon ng ama niya mga anak niya. Mabilis siyang napalingon sa pintuan at akmang lalabas. Ngunit kasabay noon, sumulpot si Don Rafael sa likod ng pinto. Mabilis itong sinarang pinto. Napatras si Bea habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kinikilala niyang ama. Wala nang malambot itong ngiti. Napalitan iyon ng malamig at nakakatakot na ekspresyon. Doon pa lamang, batid ni Bea na narinig ni Don Rafael ang pinag-usapan nila. Di ko inaasahang makakapagsalita ka pa pala. Mahal kong Marta. Nakangising demonyo si Don Rafael habang papalapit sa kama ni Marta. Ikaw ang gumawa nito kay Mama? Nanginginig si Bea. Malakas sa tumawa si Don Rafael. Napakatagal kong pinainom ng gamot ang asawa ko para manatili siyang tahimik. Pero mukhang bumigay din ng epekto. Ngising sa ati Don Rafael. Dapat pala marami ang pinainom ko sa kanya para tuluyan na siyang manahimik. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Inaamin na rin ng kanyang ama na totoo lahat ang sinabi ng kanyang ina. Tumakas ka! Ilayo mo mga bata! Mahinang usal ng kanyang ina. Biglang nagdilim ang mukha ni Don Rafael. Sa isang iglap, ay marahas itong hinablot ang oxygen cannula ni Marta. Kasunod ang dextrose. Napasinghap ang matanda. Mas lalong nagulat si Bea sa mabilis na pangyayari. Mama! Mabilis sanang lalapit si Bea, ngunit hinarangan siya ni Don Rafael. Hindi ka alis hanggat nasa akin ng mga anak mo. Hindi ko ibibigay ang kabal. Malaki ang magiging pakinabang nila. Hindi ko hayaang mawala sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya makinig ka sa akin, Bea. Nakangising sambit ni Don Rafael, ngunit agad ding nagsalita si Marta. Bea, tumakas ka.
Huwag mo hayaang makuha niya mga bata. Napaiyak si Bea. Hindi alam kung ano ang uunahin. Ngunit nung nagsalitang kanyang ina, napapikit na lamang siya. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang makatakas at humingi ng tulong para mailigtas sa mga anak niya. Akmang hahawakan niya si Don Rafael, ngunit mabilis na itinulak ni Bea ang kanyang ama. Napatras ito ng ilang hakbang. Sinamantala yon ni Bea. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Tulong! Jude, Adam! Naririnig niyo ba ako? Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Bea nang nakababa na ito sa unang palapag ng mansyon. Kasabay ng kanyang sigaw ay mabilis ding lumabas si Don Rafael. Pigilan niyo siya! Sigaw ni Don Rafael sa mga kasambahay na hindi gumagalaw. Ngunit bago pa man siya maabutan nito, biglang sumulpot si Aling Nenang. Mahigpit itong hinawakan ang magkabilang balikat ni Bea. Bea, pakinggan mo ko. Tumakas ka na. Hanapin mo si Peter. Siya lang makakatulong sa'yo ngayon. Mariing umiling si Bea. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko, Aling Nena. Mahigpit na hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin. Ako magbabantay sa kanila. Wala na kayong pag-asa kapag nahuli ka ngayon. Narinig nila ang papalapit na yabag ng mga tauhan ni Don Rafael upang dakpin si Bea. Napapikit si Bea. Kasabay ang pagpatak ng kanyang mga luha, ay dahan-dahan siyang tumango. Kahit alam ni Bea na galit sa kanya si Peter, ito na lamang ang tanging pag-asa niya. Tanging si Peter na lamang ang matatakbuhan niya ngayon. Malamig ang simoy ng hangin ang tuluyang huminto ang sinasakyan taxi sa tabing dagat ng bayan. Marahang bumaba si Bea at malalim na huminga. 5 taon siyang hindi nakabalik sa bayang minsan niyang tinawag na tahanan. Napangiti siya nang marinig ang masasayang boses ng kambal. Mama, ang daming bangka! Agad na tumakbo ang bata palapit sa dalampasigan sa sobrang pagkamangha nito. Napailing si Bea. Adam, huwag kang lalayo! Suway ni Bea sa kanyang anak. Ngunit huli na, hinabol na rin ito ni Jude. Adam, hintayin mo ako! Napabuntong hininga si Bea na makitang masaya mga anak niya. Ay, mga batang to talaga. Napansin niyang may maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Sadali lang kayo rito, bibili lang si mama ng maiinom. Sabay naman tumango ang kambal at tinuloy ulit ang paglalaro ng buhangin sa tabi ng dagat. Ngunit ang tumalikod si Bea para sana bumili. Unti-unti nang napalayo ang 2 bata habang abalang pinagmamasdan ng dagat. Samantala, katatapos lamang ng inspeksyon ni Mayor Peter Reyes sa bagong proyekto sa tabing dagat. Kasunod niya si Lucas habang may hawak na ilang dokumento. Mayor, diretso na tayo sa munisipyo. Mamaya pang susunod mong schedule. Paalala ni Lucas na tahimik lamang na ikinatango ni Peter habang nagmamasid sa paligid. Ngunit bigla siyang napahinto. May 2 batang tila nalilito sa gitna ng daan. Palinga-linga mga ito at anumang oras ay iiyak na. Kuya, nasa na si Mama? Nanginginig ang boses ni Adam nang itanong yon. Napailing si Jude. Hindi ko rin alam. Baka magalit si Mama kapag hindi niya tayo nakita. Kahit hindi umiiyak ang batang si Jude, halata namang natatakot ito sa isipan na hindi na nito makikita ang kanilang ina. Nagkaroon naman ng concern si Peter kaya nilapitan niya mga bata. Naliligaw ba kayo mga bata? Nasaan ang kasama niyo? Nagulat ang kambal at sabay na napatingin kay Peter. Ano po, nawawala po si Mama. Napangiti ng bahagya si Peter sa sinagot ng bata. Baka naman kayong nawawala. Taskilay na tanong ni Peter. May kaunting ngise sa kanyang labi nang makita mukha ng kambal na tila mga inosente. Napakamot sa ulo si Adam at hilaw na napangiti. Parang gano'n na nga po. Biglang sumulpot si Jude. Pwede niyo po bang tulungan kami, kuya? Nakalimutan po namin kung saan nandan pabalik kay Mama eh. Nagdalawang isip naman sumingit si Lucas. Mayor, malilate tayo. Hayaan mo na mga tauhan natin na mag-asikaso sa mga bata. Hindi agad nakapagsalita si Peter sa naging suwestyon ni Lucas. Tahimik na tinignan niyang kambal. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya kayang iwan ang mga ito. Mauna ka na kung gusto mo. Ako nang bahala sa mga bata. Napabuntong hininga na lamang si Lucas at hinayaan si Peter sa gustong mangyari nito. Tahimik na nagkatinginan sila Adam at Jude. Habang naglalakad sila,
Hindi mapigilan ni Adam ang magtanong. Mayor po bang pangalan niyo, kuya? Kuryosong tanong ni Adam na ikinatawa ni Peter. Hindi, Peter ang pangalan ko mga bata. Yun lamang yung tawag nila sa akin. Sagot ni Peter at bigla namang sumingit si Lucas. Mukhang hindi kayo taga rito at lumaki kayo sa malayong lugar mga bata. Mayor ang tawag sa kanya ng mga taga dito. Siya yung kasalukuyang nagpapatakbo at nag-aayos sa bayan namin. Paliwanag ni Lucas nang makitang hindi alam ng mga bata kung ano ang mayor. Nalaki naman ang mga mata ng bata. Wow, parang superhero po. Tagapagtanggol ng mga naapi. Bulalas ni Adam na may pagkamangha sa boses. Kahit si Jude ay namamangharing nakatingin ng matagal kay Peter. Parang ganun na nga bata. Napatawa si Lucas. Pati si Peter ay bahagyang napangiti. Hindi na malaya ni Peter na ilang minuto na pala silang naglalakad. Sobrang naaaliw siya sa kadaldalan ng bata na si Adam. Humahanga rin si Peter sa pagiging mature ng kakambal ni Adam na si Jude. Pakiramdam niya. Matagal na niyang kilalang dalawang batang ito. Kaya gano'n na lamang kagaan ang pakiramdam niya sa kambal. Sa kabilang banda, paglabas ni Bea mula sa tindahan ay hindi man lang niya narinig ang boses ng mga bata. Inikot niyang paningin sa buong paligid at hinanap ang mga ito. Jude! Adam! Nalaki ang kanyang mga mata nang hindi niya makita ang dalawang anak na lalaki. Panay ang tawag niya ngunit walang sumasagot. Agad siyang kinabahan. Naku po naman, Jude! Adam, nasa na kayo? Mabilis siyang tumakbo habang palinga-linga sa paligid. Samantala, hindi nagtagal ay narinig ni na Adam at Jude ang isang pamilyar na boses na umaalingaw-ngaw. Mama! Masayang kumaway si Adam bago mabilis sa tumakbo. Sabay na lumingon sina Peter at Lucas. Nandito po kami, Mama! Sumunod si Jude sa kapatid nito. Makikitang pag-alala at kaginhawaan sa mukha ni Bea nang makita mga anak. Mahigpitan niyakap ng kambal ang kanilang ina nang makalapit ito. Mama, tinulungan po kami ni Mayor na superhero! Marahang hinaplos ni Bea ang buhok ng kambal at halos atakihin na ito sa puso sa kakahanap sa kanyang mga anak. Hindi na napansin ni Bea ang dalawang lalaking kasama ng kanyang mga anak dahil sa sobrang pag-alala. Ano ba naman yan? Pinag-alala niyo ako mga anak. Di ba sinabi ko sa inyo na huwag kayong lalayo sa akin? Paano na lang kung hindi ko kayo mahanap ha? Huwag niyo na itong ulitin, okay? Hinaplos ni Bea ang pisngi ng mga anak niya. Di na po mauulit, Mama. Opo, Mama. Behave na po si Adam. Dahan-dahang nag-angat ang tingin si Bea nang mapansin na nandito pa rin ang dalawang lalaki. Magpapasalamat sana siya na makita ang pamilyar na mukha ng lalaki. Ilan taon na niyang hindi nakikita. Tila nanigas si Bea sa kanyang kinatatayuan. Peter, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tinitigan nito ni Bea ng mabuti. Mas matangkad ito kumpara noon. Malaki ng pinagbago ng lalaki, lalo na sa pananamit at tindig nito. Napansin ni Bea ang seryoso at malamig nitong mga titig. Hindi niya alam kung totoo ang kanya nakikita sa mga mata ni Peter. Tila ba kumikinang ito habang nakatitig sa kanya. Samantala, parang nawala ng hangin si Peter. Hindi niya inakalang makikita niyang muli ang babaeng 5 taon niyang hinintay. Si Bea, ang unang babaeng minahal niya. Ngunit bago pa man manaig ang pananabik, napuntan tingin niya sa kambal na mahigpit na nakayakap dito. Unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. Parang may kung anong dumurog sa natitira niyang puso nang may narealize siyang bagay. Kaya pala hindi na siya binalikan ni Bea. May pamilya na pala ito. Napakuyom ang kamao ni Peter. Peter, gusto ko magpaliwanag. Pwede ba tayo mag-usap? Ngunit umatras lamang si Peter. Malamig ang mga matang tumingin kay Bea. Pasensya na, pero hindi kita kilala. Parang gumuho ang mundo ni Bea sa salitang binitiwan ni Peter. Sa 5 taon na nasasabik siya makita ito, para bang gumuho ang pag-asa niya nang tinalikuran siya ni Peter. Nilampasan siya ni Peter na tila isa lamang siyang estranghero. Para bang kailanman, hindi siya naging parte ng buhay nito. Saglit na napaawang ang bibig ni Lucas, ngunit agad ding tinikom nang maintindihan ang buong sitwasyon. Okay na siguro mga bata. Nahanap yun ng isa't isa. Maiwan ko po muna kayo. Napatingin muna si Lucas kay Bea, saka sa kambal, bago tahimik na sumunod sa kaibigan. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Bea
habang mahigpit pa rin siyang niyayakap ng kambal. Sa unang pagkikita nila, matapos sa 5 taon, mas malamig pa pala sa dagat ang pagtanggap ni Peter sa kanya. Nanatiling nakatanaw si Bea sa direksyong nilakaran ni Peter. Parang naiwan doon ang kalahati ng puso niya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang mga luha niya. Napatingala si Adam sa kanya. Marahang hinawakan itong kamay niya. Mama, bakit po kayo umiiyak? Napakurap si Bea saka mabilis sa pinunasan ng kanyang mga mata. Pilit siyang ngumiti. May naalala lang si Mama. Napakunot noon naman si Jude. Kilala niyo po ba yung mayor? Sandaling natigilan si Bea sa naging tanong ni Jude. Naisa na niyang sabihin ng totoo na ang lalaking kakalayo lamang ay ang ama ng 2 batang nasa harapan niya. Ngunit hindi pa. Hindi pa ito ang tamang panahon. Marahan siyang lumuhod upang magpantay sila ng taas. Oo, magkakilala kami noon pa man. Hindi ko lang akalain. Magiging mayor siya. Hindi na nagtanong pang kambala. Tahimik na lamang silang yumakap sa kanilang ina. Mahigpit din silang niyakap ni Bea. Sa pagkakataong ito, hindi na siya muling tatakas. Kahit gaano pa siya kamuhian ni Peter, gagawin niya lahat upang malaman nito ang katotohanan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa mansyon ng Montenegro. Pagkabukas pa lamang ng gate ay nagsilabasa ng mga kasambahay. Kasama si Aling Nena. Agad itong lumapit at niyakap ang dalaga. Salamat sa Diyos at nakauwi ka rin, iha. Napangiti si Bea habang pinupunasan ng luha. Namiss ko po kayong lahat. Isa-isang bumati ang mga kasambahay na matagal na niyang nakasama. Ngunit natigilan silang lahat nang bumukas ang pintuan ng mansyon. Dahan-dahang lumabas si Don Rafael. Mas pumuti na ang buhok nito, mas mabagal na rin ang paglalakad. Ngunit nanatili pa rin ang dignidad sa bawat hakbang nito. Nagkatinginan sila mag-ama. Ilang segundo ring walang nagsalita. Habang walang tigil sa pagpatak ng mga luha, ay halos patakbong narating ni Bea ang munisipyo. Hindi na niya alintana ang mga taong napapatingin sa kanya. Iisa lamang ang nasa isip niya. Mailigtas sina Jude at Adam. Pagdating sa harap ng gusali ay agad niya nakita si Lucas na may kausap na ilang empleyado. Tila nabuhayan ng loob si Bea. Nang mapansin siya nito ay bahagyang nagtaka ito. Miss Bea. Mabilis na lumapit si Bea sa lalaki. Halos mawalan ni siya ng lakas sa sobrang taranta. Di ba kaibigan ka ni Peter? I mean ni Mayor. Pwede mo ba ako dalhin sa kanya? Kailangan ko lang talaga ng tulong niya. Kung maaari sana, mister. Hinihingal na pakiusap ni Bea. Napansin ni Lucas sa nanginginig niyang katawan at namumugtong mga mata. Hindi na ito nagtanong pa. Halika, sumama sa akin. Nakaramdam ng ginhawa si Bea nang pumayag ang lalaki na tulungan siya. Agad itong isinama paakyat sa opisina ng mayor si Bea. Pagbukas ng pinto, naabutan nila si Peter na may kausap na ilang konsehal at opisyal ng munisipyo. Agad na napansin ni Bea si Peter na tila nakakaangat sa lahat ng taong naroon. Napalingon ang lahat na makita si Bea. Bahagyang kumunatan noon ni Peter, ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay mabilis na lumapit si Lucas. Mayor, pinakyat ko na si Miss Bea rito dahil kailangan niya ng tulong mo. Mukhang may emergency. Paliwanag ni Lucas kahit nagtataka rin kung anong pinunta ng dating kasintahan ni Mayor Peter Reyes. Napansin agad ni Peter ang maputlang mukha ni Bea. Tila may kung anong kabat kirot sa puso ni Peter nang makitang luhaan si Bea. Nawala ang lamig ng ekspresyon niya. Binalingan muna nito ang tingin sa mga opisyal. Kung maaari sanang ipagpatuloy na lang natin ang pagpupulong bukas. Hayaan niyo muna kami rito. Nagkatinginan ng mga taong naroon dahil sa sinabi ni Mayor Peter, ngunit agad ding sinunod. Pero biglang sumabat si Sofia na kasama sa pagpupulong. Tumayo ito sa pagkakaupo. Nakakunot ang noon itong tinignan si Bea bago hinarap si Peter. Peter, hindi pa tayo tapos. Pinutol ni Peter ang sasabihin sana ni Sofia. Sabi ko bukas ay tutuloy, kaya lumabas na kayo. Mariin ang boses ito. Napapikit si Sofia sa inis, ngunit wala itong nagawa. Hinila na rin ito ni Lucas palabas. Mamaya na lang, Miss Sofia. Ilan segundo lamang ay silang dalawa na lamang ang naiwan sa opisina. Kagat-labing umiiyak si Bea habang nakayuko. Hindi alam kung anong unang sasabihin kay Peter. Nahihiya siya at umaasa na tutulungan siya nito.
Mabilis siyang nilapitan ni Peter. Hindi nito napigilang hawakan ang magkabilang balikat ni Bea. Bea, ano nangyari? Sinong nanakit sa'yo? Bahid ang pag-alala at seryoso sa boses si Peter nang tanungin ito si Bea. Mahinang umiling si Bea habang umiiyak. Nanginginig ang mga labi niya. Peter, wala na akong maisip na maaaring hinga ng tulong kundi ikaw lang. Tulungan mo sana ako pakiusap. Mahigpit ang pagkakahawak ni Peter sa kanya. Para bang nabaliwalang 5 taon, nagalit ito at gusto na lamang patawarin bigla si Bea. Nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikitang nahihirapan ang babaeng mahal niya. Hinaplos ni Peter ang mukha ni Bea. Sabihin mo lang, gagawin ko. Napapikit si Bea at huminga ng malalim bago sinabi ang katotohanan na dapat sanay. Nasa tamang oras pa malalaman ni Peter, ngunit kailangan na niya sabihin sa lalaki. Nanganganib ang mga anak natin, yung kambal. Parang tumigil ang oras. Unti-unting bumitaw ang mga kamay ni Peter. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Bea. Mga anak natin. Nanlalaki ang mga mata niyang napatitig kay Bea. Tama bang narinig ko? Tanong ni Peter na ikinatango nito. Patuloy ang paggagos sa mga luha ni Bea. Nakita mo na sila nung nakaraan. Si Jude at Adam. Kambal mo sila. Napapikit ang mga mata ni Bea nang sabihin yon. Nabuntis ako bago ko pinadala sa Canada. Hindi ko alam na may kambal na sa sinapupunan ko. Pagdating ko doon ko lang nalaman. Napatras si Peter. Parang nawalan siya ng balanse sa mga natuklasan nito. 5 taon. 5 taon niyang inakalang pinili siya ni Bea na iwan. Samantalang sa loob ng 5 taon na yon, may 2 na pala silang anak. Napapikit si Peter. Mariing ikiniyom ang mga kamao. Hindi na niya inusisa kung totoo bang sinasabi nito. Hindi na niya kinuwestiyon pa. Sa halip ay muli siya lumapit para yakapin ng mahigpit si Bea. Nasaan sila? Nasaan ang mga anak natin? Nanginginig ng boses si Peter. Ramdam ni Bea ang mabilis sa tibok ng puso nito. Nasa mansyon, kasama ang papa ko. Gusto niyang kunin ang kambal. Mas lalong humigpit ang yakap ni Bea sa lalaki. Peter, natatakot ako. Baka hinahanap na ako ng mga anak ko. Tulungan mo naman ako, please. Hinaplos ni Peter ang buhok at saka marahang hinalikan sa noo si Bea. Hindi mo na kailangang mag-please sa akin, Bea. Habang buhay pa ako, hindi ko hayaang mapahamak sila. Iniligtas kong ating mga anak. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Bea. Namumula na rin ang mga mata niya. Bakit hindi mo sinabi lahat sa akin, Bea? Bakit hinayaan mo akong maglugmok na 5 taon? Bakit pinagkitan mo akong maging ama ng kambal? Napayuko si Bea. Patawad. Akala ko galit ka sa akin eh. Akala ko ayaw mo na sa akin. Natatakot ako na baka hindi mo sila matanggap. Puno ng takot na sagot ni Bea. Napailing si Peter. Mabilis itong inangat ang baba ni Bea para magpantay ang kanilang mukha. Malambing na hinalikan nito ang ilong na pisngi ni Bea. Galit. Binabaliw mo ko sa paghahanap. Barito ng bulong ni Peter at niyakap ulit si Bea. Bahagya niyang hinaplos ang pisngi nito. Hinintay kita. Araw-araw. Taon-taon. Kung alam ko lang, edi sana kinuha ko na agad ang mga anak natin. Napakagad sa sariling labis si Bea. Buong akala niya ang mga anak niya lang ang kailangan ni Peter. Ngunit nagulat siya sa sunod nitong sinabi. Hindi na sana kita pinakawalan. Hindi na sana ako nagalit sa'yo. Kung alam ko lang, edi sana kinuha kita. Mas lalo pang lumambot ang boses si Peter at tila ba nang aangkin ang karapatan. Hindi na napigilan ni Bea muling pagiyak sa sobrang saya at lungkot. Habang patuloy na hinahalikan ni Peter ang kanya noo. Tinawagan agad ni Peter si Lucas para ihanda ang mga tauhan. Mabilis na bumukas ang pinto. Mayor, nandiyan ang mga tauhan. Tumangos si Peter. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Bea. Kukunin natin ang mga anak natin. Matigas sa sambit ni Peter. Paglabas sila ng opisina ay agad silang hinarang ni Sofia na kanina pang hindi mapakali at hindi makapaghintay. Punong-puno ng pagtataka ang mukha nito nang makitang hawak-hawak ni Peter ang kamay ng babae. Peter, sino ba talaga siya? Bakit hawak mo siya? Malamig itong nilingon ni Peter. Umalis ka sa daraanan ko. Huwag mo akong pipilitin na mawala ng pasensya.
Natigilan si Sofia. Hindi na ito makapagsalita. Alam nitong seryoso na si Mayor Peter. Ngunit hindi maalis ang inis sa mukha ni Sofia nang makitang tila importante ang babaeng kasama ni Peter para bang may namamagitan sa kanila. Mahigpit na inalalayan ni Peter si Bea hanggang sa sasakyan. Kasunod nilang sumakay sina Lucas at ang mga tauhan. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa isip ni Peter, ayaw na nitong pakawalan si Bea. Mahal pa rin niya ito, kahit meron o wala silang anak. Umalingaw-ngaw ang malalakas sa tunog ng mga sasakyan sa labas ng Montenegro Mansion. Sunod-sunod na huminto ang mga police mobile at itim na SUV sa tapat ng malaking gate. Agad na bumaba si Peter kasama sina Lucas at ilang armadong pulis. Kasunod nilang bumaba si Bea. Napaangat ang tingin ni Peter sa mansyon na noon ay pinupuntahan niya para makita si Bea. Lucas, siguraduhin mo hindi siya makakatakas. Tumango si Lucas. Yes, Mayor. Kasabay niyon ay mabilis na pumasok ang mga pulis sa loob ng mansyon. Nagkagulo mga tauhan ni Don Rafael. May ilan sa mga ito ang nagtangkang harangin ng mga pulis. Ngunit agad silang napalibutan. Nagkaroon ng maikling komprontasyon bago isa-isang naposasa ng mga armadong tauhan. Mabilis naman tumakbo sina Peter at Bea papasok ng bahay. "Mama!" sigaw ni Bea. Biglang bumukas ang pintuan ng silid at tumambad sa kanila ang eksenang nagpayanig sa buong pagkatao ni Bea. Nakahandusay si Marta sa higaan habang pilit na humihinga. Sa tabi nito ay si Don Rafael na tarantang sinusubukang alisin ang mga nakakabit na kagamitan. Kung hindi ka rin mabubuhay ng tahimik, wala nang ibang makakaalam ng katotohanan. Kasabay noon ay mabilis na kumilos ang dalawang lalaki. Agad nilang pinigilan si Don Rafael bago pa nito tuluyang maalis ang oxygen ni Marta. Mariin itong nagpumiglas. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala, ha? Huwag kayong mga alam! Sisiguraduhin kung pananagutan mo lahat ng ginawa mo. Hindi ka pa rin nagbabago, Don Rafael. Sarili mo lang iniisip mo. Malamig ang boses ni Peter nang sabihin yon. Hindi na nakasagot si Don Rafael dahil agad itong kinaladkad ng mga pulis. Napasigaw ito ngunit nawala rin ang boses nang makalabas na. Mabilis naman lumapit si Bea sa kanyang ina. "Nandito na ako, ma. Magiging maayos na lahat." Naluluhang bulalas ni Bea habang yakap ang ina. Lumuluha ring lumapit si Aling Nena upang alalayan si Marta matapos kalasin ng taling nakapulupot sa katawan nito. Ilan sandali pa'y dumating ang mga paramedic. Maingat nilang isinakay si Marta sa stretcher. Kasabay nito ay iniutos ni Peter ang mas malalim na investigasyon sa buong mansyon. Siyasatin yung bawat silid. Lahat ng dokumento at records kunin niyo. At walang gagalaw sa anumang ebidensya. Tumango ang hepe ng pulisya. Habang sinasakay si Don Rafael sa police mobile, muli itong napatingin kay Peter. Akala mo ba tapos na lahat? Babawiin ko nararapat sa akin kapag nakalaya ako. Pahabol na sambit ni Don Rafael na may ngise sa labi. Kinabukasan, pagkapasok ni Lucas sa bahay ni Peter, ay agad niyang nakitang kambal na naglalaro sa sala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mayor, huwag mong sabihin. Napangisi lamang si Peter habang umiinom ng kape. Anak mo talaga sila? Paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucas. Palipat-lipat ang tingin sa kambal at kay Peter. Hindi agad sumagot si Peter. Sa halip ay ngumiti ito. Hindi ako baog, kaya may mga anak ako. Halos mabilaukan si Lucas. Wala naman ako sinabi na baog ka. Sabat ni Lucas na ikinatawa ni Peter. Grabe ka, Mayor, ah. Noong isang araw lang galit na galit ka pa kay Bea. Tapos ngayon tignan mo, parang wala lang 5 taong paglulugbok mo. Napailing na lamang si Peter. Napatingin siya kina Bea at sa kambal na masayang nagtatawanan. Nasayang na 5 taon. Hindi ko nahayaang masayang pa natitirang pagkakataon namin. Napakamot na lamang si Lucas sa batok. Ang rupok mo talaga, Mayor. Napangisi na lamang si Peter sa naging komento ni Lucas. Kung pagiging marupok ang kapalit ng pagbabalik ng babaeng pinakamamahal niya at ng 2 anak nila. Handa siyang maging marupok habang buhay. Sa unang pagkakataon, matapos sa 5 taon, hindi na nakakabingi ang katahimikan. Sa halip, isa na itong katahimikang puno ng buhay.
Mula sa kusina ay naghahanda ng tanghalian si Bea para sa kanyang kabal at kay Peter. Hindi niya akalaing darating ang araw na makakagawa siya ng simpleng bagay na katulad nito, ng payapa ang puso. Inilagay niyang paboritong adobo at mainit na kanin ni Peter sa lunchbox. Tahimik siyang napatitig sa baunan. Ilan taon din niyang pinangarap na may pagluto muli ang lalaking pinakamamahal niya. Ngayon, unti-unti na yung natutupad. Makalipas ang ilang minuto, nakahanda ng lahat. Isa-isang hinalika ni Bea ang noo ng kambal matapos ihatid ang mga ito sa school. Magiging mabait kayo ha habang wala si Mama. Hindi mo na magagawa yon dahil hindi ko hayaan na makalaya ka pa. Seryosong tugon ni Peter. Nalilisik naman ang mga mata ni Don Rafael habang papalayo sa mansyon na yun. Biglang lumapit ang isang pulis at iniabot sa kanyang isang lumang folder na natagpuan sa study room. Nang mabuksan yon, nagulat si Peter na makitang lumang titulo ng lupa iyon, mga dokumentong pirmado ng tunay na ama ni Bea, at mga papeles na nagpapatunay ng malaking bahagi ng ari-arian ng Montenegro ay dating pag-aari ng pamilya Reyes. Mayor, ikaw ang tunay na tagapagmana. Paano nga? Tahimik na sinara ni Peter ang folder. Hindi na niya pinatapos si Lucas na hanggang ngayon ay tulala pa rin. May mas mahalagang bagay pa tayong gagawin. Wala akong pakialam sa lupa. Tumingin siya kay Bea. Pagkatapos ay sa kambal na nasa sala na kanina lamang nahanap sa guest room. Ang pamilya ko mahalaga. Makalipas ang ilang oras, nasa ospital ng ina ni Bea. Ligtas na ito at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Sa labas ng ospital, tahimik na nakaupo sina Jude at Adam. Kanina pa nilang tinitignan ng lalaking nasa harapan nila. Marahan lumapit si Bea. Lumuhod siya sa harap ng kambal. Mga anak, may gusto kong ipakilala sa inyo. Napatingin ang kambal kay Peter. Ngumiti si Bea kahit anumang oras ay luluha na siya. Siya ang papa niyo. Buleles ni Bea na ikinanlaki ng mga mata ni Adam. Nakanganga ito bago itinuro si Peter. Ikaw po si Mayor na superhero. Papa po talaga kita, Mayor. Mama, totoo po. Tanong pa nito sa ina na tila ba hindi pa rin ito makapaniwala. Hindi napigilan ni Peter ang mapangiti habang nangilid ang kanyang mga luha. Lumuhod ito upang magpantay sila ng taas. Ako ang papa niyo. Sa isang iglap ay mabilis na yumakap si Adam sa ama nito. May papa na kami! Napapikit si Peter at mahigpitan niyakap ang bata. Kasunod na lumapit si Jude. Tahimik lamang itong nakatingin sa ama nito. Talaga po, hindi niyo na po kami iiwan. Parang may kumurot sa puso ni Peter. Agad niyang niyakap ang panganay. Parang piniga ang puso ni Peter sa isipan na hindi lumaking may amang kambal. Hindi na. Patawarin niyan si Papa ha. Patawad mga anak ko ha. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang bata. Parang gusto niyang bawiin sa isang yakap ang 5 taong nawala sa kanya. Tahimik namang umiiyak si Bea habang pinagmamasdan ng tagpong matagal na niyang ipinagdarasal. Pagod na pagod ang kambal matapos ang lahat ang nangyari, kaya mabilis ding nakatulog sa guest room. Magkatabi silang mahimbing na natutulog, yakap ang isa't isa. Sa labas ng silid, tahimik na nakatayo sina Peter at Bea sa balkonahe. Napayuko si Bea. Mahigpit niyang pinagtagpo ang mga daliri. Salamat dahil naniwala ka sa akin. Mahina ngunit puno ng senseridad ang boses niya. Hindi sumagot si Peter. Tahimik lamang siyang nakatingin sa babae. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Bea. Sa kabila ng ginawa ng pamilya ko sa iyo, mukhang hindi ko deserve na mapatahod mo, Peter. Sinaktan kita. Ilan segundong tinitigan nito ni Peter. Pagkatapos ay marahang nilapitan si Bea. Dahan-dahan niyang iniangat ang baba ni Bea upang magtamang kanilang mga mata. Makinig ka sa akin. Wala akong pakialam sa ginawa ng pamilya mo. Kung inaalala mo ang lupa na nararapat sa akin, wala akong pakialam. O kahit sa anong kayamanan. Mas lalo pang lumapit si Peter. Ang mahalaga nandito ka. Nandito mga anak natin. Sa akin na kayong 3 at hindi ko na kayo papakawalan. Puno ng pagkakasabik sa mga mata ni Peter na sabihin yon. Hindi na napigilan ni Bea ang muling pagluha. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang niya muling narinig ang boses ni Peter na puno ng pagmamahal.
Unti-unti siyang lumapit. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki. Patawad. Hindi ko nagawang pigilan si Papa na ipadala ako sa Canada. Pagdating ko sa Canada, doon ko lang nalamang buntis ako. Sinubukan kong abutin ka, pero bawat sulat at tawag, hindi nakarating sa'yo. Unti-unting tumigas ang panga ni Peter. Mariing napakuyom ang kanyang kamao. Kung nalaman ko lang, hindi sana kita hayaang umalis. Mag-isa mo din nalang pagbubuntis. Mag-isa ka nanganak at pinalaki ang kambala. Bahagya niyang hinaplos ang buhok ni Bea. Unti-unting namulang kanyang mga mata. At wala ako. Wala ako sa tabi mo. Hindi ko man lamang nahawakan ng kamay mo nung kailangan mo ako. Patawad, Bea. Napayuko siya. May bahagyang panginginig ang kanyang boses. Pabilis na umiling si Bea. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang kamay ni Peter. Ang mahalaga, nandito na kami. Bumalik na ako sa'yo. Unti-unting ngumiti si Peter sa marahang boses ni Bea. Hindi na nagsalita si Peter. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Bea. Unti-unti siyang yumuko upang halikan ng babae sa labi. Tumugon si Bea sa bawat galaw niya. Ngunit ilang segundo lang, nagkatagpo ang mga labi nila nang marinig nila ang mahinang boses. Sabay silang napalayo sa isa't isa at napalingon. Nakatayo sa pintuan sina Adam at Jude. Kinukusot pa ni Adam at Jude ang kanilang mga mata. Napanguso si Adam. Papa, pwede po ba kaming makiyakap? Napatawa si Bea. Samantalang napangiti naman si Peter. Agad niyang binuhat si Adam gamit ang isang braso. Pagkatapos ay marahang isinama si Jude sa kabilang yakap. Siyempre naman mga anak, tatabihan ko rin kayo sa pagtulog. Napahagikik si Adam. Yay! Niyakap ni Adam ng mahigpit ang leeg ni Peter. Samantalang si Jude ay tahimik na sumandal sa balikat ng kanyang ama. Papa ko! Napahigpit ang yakap ni Peter sa mga anak nang marinig ang pagtawag nila sa kanya. Para bang isang musika iyon sa kanyang tainga. Ako nga mga anak ko. Ako ang papa niyo. Tahimik na napangiti si Bea habang pinagmamasdan ng tatlo. Sa wakas, tatawagin ng papa ang kanyang mga anak. Napangiti si Peter. Gusto niyo ba subukan? Sabay na tumango ang kambal. Halos hindi mapawi ang tawa ng nilang apat habang salitan silang naglalaro ng basketball game, fishing game at claw machine. Papa! Papa! Nanalo ako! Masayang sigaw ni Adam habang pinapakita ang maliit na stop toy na napanalunan. Samantalang si Jude ay tahimik na lumapit kay Peter. Papa, salamat po. Napayuko si Peter. Bakit naman anak? Mahiyain itong ngumiti. Kasi hindi na po kami naiinggit sa mga kaklase namin. Nandito na po kasi kayo. Parang may kumurot sa puso ni Peter. Marahan niyang niyakap ang kambal. Patawarin niyo si Papa ha. Hindi ko kayo nakasama habang lumalaki kayo. Mahigpit siyang niyakap ng dalawa na ikinatuwa ni Peter. Bawi na lang po tayo. Batinis sa sambit ni Adam na ikinatawa nilang tatlo. Bago tuluyan lumubog ang araw, ay nagtungo sila sa tabing dagat. Huminto si Peter at tahimik na minasdan ang dagat. Doon nagsimula ang lahat. Doon niya unang nakilalang babaeng minahal niya. Kakaundin kayo ni Mama mamaya kaya huwag kayong iiyak ha. Sabay na tumango ang dalawa kahit gusto na nilang sumama sa kanilang ina. Behave lang po ako Mama. Nakangusong saad ni Adam. Samantalang pinipilit naman ni Jude na maging independent. Huwag kayong mag-alala Mama, ako pong bahala kay Adam. Nakangiting ginulo ni Bea ang buhok ng mga bata. May mga tauhan naman na nagbabantay sa inyo, kaya kung may kailangan kayo, sa kanila kayo pumunta. Bili ni Bea na ikinatango ulit ang mga bata. Simula nang mangyarang insidente kay Don Rafael, dinagdagan na ni Peter ang seguridad ng kanyang pamilya. Kaya naman nakaramdam si Bea na ligtas sila. Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa harap ng munisipyo. Pagkababa ni Bea ay agad siyang binati ng mga security personnel. Good afternoon po, Ma'am Bea. Ngumiti siya. Good afternoon din po sa inyo. Kilala na siya ng lahat. Personal siyang ipinakilala ni Peter bilang pinakamahalagang tao sa buhay nito. Kaya wala nang nagtanong nang dumiretso siya sa ikalawang palapag.
Ngunit bago pa man siya makarating sa opisina, may isang babaeng humarang sa daraanan niya. Nakataas ang baba nito habang hawak din ang paper bag. Si Sofia Villanueva. Sinukat ito si Bea mula ulo hanggang paa. Mukhang bago ka rito. Pupuntahan mo ba si Mayor Peter? Nagtataka man si Bea ay tahimik lamang siyang tumango dito. Napangiti si Sofia, ngunit halatang may halong pangmamaliit ang ngiting iyon. Sayang, baka mamaya mo pa siya makikita dahil may dala ko para sa kanya. Iniangat ito ang paper bag. Tahimik pa ring nakatingin si Bea. Tila batid na niya kung bakit ganitong inaasta ng babae sa kanya. Alam mo, matagal ko nang sinusubukang mapalapit kay Mayor. At sa dami ng babaeng lumapit sa kanya. Lumapit pa ito at bahagyang tinabingi ang ulo sa kabila. Tila sinusuri ang pagkatao ni Bea. Ako lang yung hinahayaan niya makapasok sa opisina. Kaya kung umaasa ka mapapansin ka rin niya, huwag mo nang subukan. Masyadong mataas ang pader ni Peter pagdating sa babae. Nakangising sayad ni Sophia at napa-flip hair pa. Napabuntong hininga si Bea. Unti-unti na rin siyang nauubusan ng pasensya. Excuse lang ako Kailangan ko makapasok. Hindi gumalaw si Sophia. Nagingit-ngit ang mga ngipin nito. Hindi mo ba ako naririnig? Sino ka ba Hindi na nakapagtimpi si Sophia nang tanungin yon. Malamig na nakatingin si Bea sa babae. Tanungin mo na lang siya kung sino ako. Sarkastiko natawa si Sophia. Hindi mo yata alam kung sinong kinakalaban mo. Eksakto namang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Peter habang may kausap sa telepono. Pag-angat ang tingin nito, agad niyang nakita si Bea. Nagulat ito. Bea! Agad na lumambot ang ekspresyon ni Peter. Hindi na nito pinansin ang kausap sa telepono at ibinaba agad ang tawag. Lumapit ito kay Bea. Hindi na napigilan ni Bea na mapangiti. Diretso siyang yumakap kay Peter. Nagyelo si Sofia sa kinatatayuan. Napaawang ang labi nito. Marahan namang ibinalik ni Peter ang yakap. Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Napanguso si Bea. Gusto kasi kitang isurprise. Marahang hinalika ni Peter ang noo ng babae bago kinuha ang lunchbags. Para ba sa akin to? Miss ko na mga luto mo. Halos mawala ng kulay ang mukha ni Sofia. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Mayor, sino siya? Kunot noon tinignan ni Peter si Sofia nang magsalita ito. Hinawakan nito ang palad ni Bea. Hindi mo pa pala siya nakikilala. Fiancé ko nga pala si Bea. At siya rin yung ina ng mga anak ko. Nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang sinabi ni Peter. Anak? May mga anak ka na? Hindi pa man nakakasagot si Peter ay biglang dumating si Lucas. Napahawak si Lucas sa noo na makitang eksena. Nako, Miss Sofia, hindi ka muna pwedeng pumunta rito. Hinawakan ni Lucas ang braso ng babae. Bago pa man makapagsalita si Sofia, ay mabilis agad na kinaladkad ito. Hindi ako naniniwala, bitawan mo nga ako! Habang kinakaladkad ni Lucas na nagwawalang si Sofia palayo sa opisina, hindi pa rin ito matanggap ang katotohanan. Ang lalaking matagal niyang hinahangaan ay meron na palang pamilya. Tahimik na sinara ni Peter ang pinto ng opisina matapos mailabas ni Lucas sa Sofia. Ilan segundo silang nagkatinginan ni Bea bago sabay na napangiti. Mukhang napasubo ka agad pagdating mo dito. Napailing si Bea at nilapag ang lunchbox sa mesa. Hindi ko naman alam na may haharang pala sa akin Bahagyang natawa si Peter. Pasensya ka na. Madalas talaga siyang pumunta dito dahil sa negosyo nila. Lagi rin may dalang pagkain. Napataas ang isang kilay ni Bea sa sinabi ni Peter. Talaga? Kinakain mo ba? Agad na umiling si Peter. Hindi. Napangisi si Bea. Bakit? Lumapit si Peter hanggang sa halos magkalapit ng kanilang mukha. Ngumiti ito. Kasi mas gusto ko ang luto ng ina ng mga anak ko. Hindi napigilan ni Bea ang mamula. Marahan niya niyakap si Peter mula sa likuran habang abala itong binubuksan ng lunchbox. Nagulat si Bea dahil halos hindi na humihinto si Peter sa pagsubo ng pagkain. Napailing na lamang si Bea habang natatawa. Dahan-dahan lang Peter, wala namang aagaw sa pagkain mo. Naubos na rin ni Peter ang mga pagkain. Lumingon ito kay Bea. Tahimik itong napatitig sa mukha ni Bea. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ng babae. Pag mo na akong iiwan ulit Natigilan si Bea ngunit marahan tumango kay Peter.
Hindi na. Nandito na kami. Unti-unting lumapit si Peter at marang hinalikan ang noo ni Bea. Ilan sandali pa'y nagtagpo rin ang kanilang mga labi sa isang maikling halik na puno ng pananabik at pangungulila. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapag-usap muli, biglang bumukas ang pinto. Mayor, nandito na ang... Biglang natigilan si Lucas. Nanlaki ang mga mata nito. Agad namang napahiwalay sina Peter at Bea. Napakamot sa batok si Lucas at mabilis na umiwas ang tingin. Pasensya na. Ituloy niyo lang. Don't worry. Maghihintay na lang ako sa labas. Pabirong saad ni Lucas na ikinapula ng mukha ni Bea. Samantalang si Peter ay napailing lamang bago dinampot ang isang folder sa mesa at binato yun kay Lucas. Lumayas ka nga muna, panira! Asik ni Peter at natatawang sinalo naman ni Lucas ang folder. Sige na nga, pero nandito ng kambal. Kanina pa kayong hinahanap. Agad namang hinawakan ni Peter ang kamay ni Bea at magkahawak kamay sila lumabas ng opisina para salubungin ang kanilang mga anak. Ilang linggong lumipas, mabilis sa kumalat sa buong bayan ang balitang matagal nang ikinagulat ng lahat. Ang respetado at batang mayor na si Peter Reyes ay mayroon na palang sariling pamilya. Marami ang humanga sa kanilang kwento. May ilan mang nagulat, mas marami ang natuwa dahil sa wakas ay nabigyan ng masiyang wakas ang pag-iibigang minsang pinaghiwalay. Sa bawat paglabas sina Peter, Bea at ng kambal sa bayan, mainit silang binabati ng mga residente. Mayor, ang gwapo naman ng mga anak niyo. Mano sa inyo, Mayor? Napapangiti na lamang si Peter habang mahigpit na hawak ang kamay ni Bea. Hindi na niya kailangang itago ang pinakamahalagang kayamanan ng buhay niya. Pagkatapos ng trabaho ni Peter ay dumiretso silang apat sa plaza ng bayan. Agad na kumislap ang mga mata ni na Jude at Adam nang makita ang maliit na arcade. Papa, tignan niyo po ang daming laro! At ngayon, kasama na niya ang babaeng iyon at ang dalawa nilang anak. Lumapit sina Jude at Adam habang hawak ang maliit na lambat. Papa, totoo po bang mangingisda kayo nun? Tumango si Peter. Dito nagsimula ang lahat ng pangarap ni Papa. Lumuhod siya sa tabi ng kambal at itinuro ang mababaw na bahagi ng dagat. Kapag kapos sa perang Papa niyo, inuulam ko na lang ang isdang kinuha ko. Namangha ang kambal. Napangiti si Peter sa pagiging inosente ng mga anak niya. Simple lang buhay ni Papa noon. Biglang may maliit na isdang lumangoy malapit sa pampang. Napatalon si Adam. Papa, pwede po ba natin siyang alagaan? Napatawa sina Peter at Bea. Mas masaya sila kung malaya silang lumalangoy. Tumango si Adam. Sige po, bibisitahin na lang namin sila. Napailing na lamang si Bea habang pinagmamasdan ng tatlo. Habang abalang kambal sa pamumulot ng kabibe, tahimik na hinawakan ni Peter ang kamay ni Bea. Naalala mo? Napangiti si Bea. Dito mo ako unang inaya na mangarap kasama ka. Tumango si Peter. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nito. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Nasayang ng 5 taon natin. Ayoko nang may masayang pang isa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng babae. Bea Montenegro, pwede mo ba akong pakasalan? Napuno ng luha ang mga mata ni Bea. Hindi na niya napigilang mapangiti. Tumango siya habang umiiyak. Oo naman, Peter. Hindi napigilan ng kambalang mapatalon sa tuwa, lalo na si Adam. Yay! Complete family na tayo! Napatawa silang apat habang mahigpit na nagyakapan sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, sa mismong tabing dagat kung saan nagsimula ang kanilang kwento, nagpalitan ng pangako sina Peter at Bea. Simple lamang ang kasal, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Nakatayo si Lucas bilang best man habang palihim na pinupunasan ng luha. Si Aling Nena ay hindi rin maitago ang saya. Samantalang nakaupo si Martha, mas maaliwalas ng mukha kaysa dati habang pinagmamasdan ng anak. Magkahawak kamay namang naglakad sina Jude at Adam bilang ring bearers. Nang tuluyang sabihin ng pare ang pinakahinihintay na salita. You may now kiss the bride. Marang hinalika ni Peter si Bea. Kasabay niyo ng malakas sa palakpakan at masayang tawanan ng lahat. Hindi man naging madali ang kanilang paglalakbay.
Pinatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng paghihintay, kundi sa tapang na magpatawad, magtiwala at muling piliin ang isa't isa sa kabila ng lahat. Ang kwento ni Bea at Peter ay nagpapaalala sa atin na minsan may mga taong napipilitan lumayo hindi dahil tumigil silang magmahal, kundi dahil wala silang pagpipilian. Kaya hindi lahat ng pagkawala ay nangangahulugang pagtalikod. Ipinakita rin ng kanilang kwento na ang kasinungalingan at kasakiman ay maaaring magtagumpay sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi nito kailanman kayang talunin ang katotohanan. Darating at darating ang araw na mabubunyag ang lahat at ang bawat taong nanakit at nang api ay pananagutin sa kanilang mga ginawa. Higit sa lahat, pinatunayan ni Bea at Peter na ang pag-ibig na tunay ay hindi madaling nawawala. Ito'y marunong maghintay, marunong magpatawad, at sa tamang panahon, lagi nitong nahahanap ang daan pauwi. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!